Pagyanig sa ilang lugar na kuna ng CCTV camera. Sa CCTV footage na ito, sa isang bahay sa Cebu City, tila pangkaraniwang araw lamang ito. Makikita ang babae na sinisilip ang isang bata sa crib. Pero ilang sandali pa, nagsimula ng yumanig ang paligid. Agad nagtakbuhan palabas ang mga tao. Sa pagmamadali, naiwan ang bata sa crib. Mabuti na lamang at napansin ang bata ng isang lalaki at kinarga palabas ng bahay. Tila dinuduyan ang bahay sa lakas ng lindol. Nakunan din ng CCTV camera ang paglabas sa mga tauhan ng isang tindahan habang lumilindol. Naggamit din ang nahulog sa sahig. Mabuti na lang at nakalikas na ang mga empleyado rito. May inasikaso ako sa loob ng opisina. Biglang may narinig ako sa paligid na masyadong malakas na tunog. Parang litik. Napakalakas talaga ng ingay unig sa buong paligid. Pagkatapos tumakbo ako sa labas ng opisina at sinabihan ko yung mga tauhan ko, labas tayong lahat. Thanks be to God, we are all safe. Matapos ang halos 1 minutong pagyanig, tumambad ang kalunos-lunos sa sinapit ng mga lugar na apektado. Sa kuwang ito ng international vlogger na si Jose Perugia, makikita ang laki ng pinsalang idinulot ng lindol sa ilang lugar sa Cebu City. Ang bahagi ng mall na ito, gumuho. Ang mga sakyang ito naman nawasak matapos mabagsakan ng mga gumuhong pader. Ilang century-old na simbahan ang lubaring napinsala tulad ng Cebu Metropolitan Cathedral at Basilica Minore del Santo Niño. It's one of the most powerful earthquakes I've ever experienced in my life. And I just want to see the damage, and I want to see the aftermath, and I want to see how things were, how people were coping after the earthquake. Sa video ni News Cooper Christian Agujar, ilang minuto matapos ang lindol, makikita ang mga residenteng nasa labas ng kanilang tirahan. Ang ilan ay sugatan at tulala pa, dala ng takot matapos ang pagyanig. Sa pangambang dulot ng aftershocks, ang ilan nanatili muna sa kalsada. Samantala, ilang bahay din ang nasira. Katumbas ng 32 Hiroshima atomic bombs, ganito kalakas ng 7.2 magnitude na lindol na yumanig sa ilang probinsya sa Visayas nitong Martes ayon sa Phabox. Pasado alas 8 ng umaga, damaganap ang pagyanig na nakaapekto sa ilang mga probinsya sa Central Visayas. Ang probinsya ng Bohol ang pinaka-napinsala. Dito kasi ang epicenter o sentro ng lindol. Yung area kasi ng Bohol, talagang prone siya sa mga earthquakes, no? So kasi may mga earthquake generators na nakapaligid doon. Isa doon yung mga yung East Bohol Fault, and transected din siya ng maraming fault systems. Walang makapagsasabi kung kailan at saan lilindol, kaya naman iba yung paghahanda ang kailangan. Mahalaga na alamin ang emergency exit sa mga gusali tulad ng opisina at eskwelahan. Kung sakaling abutan ng lindol sa mataas sa palapag na gusali, pumunta agad sa ilalim ng isang matibay na mesa. Dito maaaring gawin ang duck, cover, and hold position para maprotektahan ang ulo mula sa mga nauhulog na gamit. Kung walang mesa, maaaring gawin ang ganitong posisyon sa gilid ng mga tinatawag na corner o interior walls tulad ng pader na malapit sa elevator. Kung sakaling matrap sa loob ng gusali, gumawa ng distress signal tulad ng ingay sa pamamagitan ng pagtapik ng 3 beses sa anumang matibay na bagay. Ulitin ito kada 1 minuto para mas madaling mahanap ng mga rescuer. Huwag din agad maging kampante kapag humupa na ang pagyanig. Kailangan maging alisto sa mga aftershocks. Kapag maaari nang lumabas ng gusali, maghagdan na lang at huwag nang gumamit ng elevator. No? So pag after 1 minute, pwede na silang lumabas. Alam naman natin na yung elevator is suspended by cables na pwede itong mapatid at mahulog. No? So we do not advise people to use the elevator during an earthquake. Kung sakali namang sa labas abutan ng lindol, tumakbo sa isang open area tulad ng bakanting lote. Mga ikan, hindi man mapipigilan ang malupit na puwersa ng kalikasan dahil ng lindol. Malaki pa rin may tutulong ng sapat na kaalaman para sa ating kaligtasan. Sa anumang trahedya, mahalaga na laging handa at alisto para maging ligtas tayo sa kapahamakan.